ang tawag nun, nag-i-entourage sa altar. Lumalabas talaga ako ahead. Kahit hindi ko pa-bar. Kasi gusto kong makita yung bride at yung groom ahead. Kasi naniniwala ako na pag ang kinasal, yung babae maganda, yung lalaki hindi pogi. Ang tawag doon, diskarte. Diba? Pero yung pag ang lalaki pogi, tapos hindi maganda yung babae, ang tawag doon, pikon. Pero daw pa, ang babae, hindi maganda. Tapos sa kasamang palad, hindi rin pogi ang lalaki. Ang tawag doon, suko. Pero, pag pogi ang maganda ang kinasal, ang tawag doon, destiny. Wow! Kaya kanina, sabi ko, hindi lang may kinasal. Buti na lang, pag-entourage, nakita ko yung groom. Tanggol. Batang Quiapo. Tapos pagdating ng bride, mokang. Lomi po. Kaya sabi ko, there's no doubt, itong kasalang ito, destiny. Talaga. Anong tawag sa kasalang Francisco and May Angelica? Destiny. Dapat yung destiny. Yan. Anong tawag sa kasalang Francisco at May? Destiny. May mga ganong arrive, ano? Destiny. Di ba? Pakiulit nga. Bakit naman ganaan na ikakasal? Ano ulit tawag? Yun, talagang the best. So brothers and sisters, this is destiny. Hindi pa kayo pinapanganak, Francisco and May. In the mind of God, nasa isip niya na aeons, millions of years ago, at one point of time, I will create this lovely lady, May, and this loving man, Francisco. And they will be meant for each other. Kaya this is years in the making. And ito ang appointed time ni God para kayo magtaling puso. And I know, talagang pinaghandaan niyo ito, pinag-isipan, lalo na ngayon, ilan ang anak ninyo? Dalawa na. So medyo mahirap na magpakasal ngayon, no? Nag-iiba ng priorities. Pero good thing, hindi pa sila elementary or college. Mahirap na nun. Mas matindi na yung mga priorities niya. But thanks be to God, nagpakasal kayo. Bakit? Ang pagpapakasal ng ganito ay hudyat ng pagkulan ng marami pang grasya sa iyong pagsasama. The Lord God will not be promising you that upon this marriage, problems will go away. They are a staple of every couple. Kasama na yan. Hindi mo wala. So don't think that after this marriage, paglabas nyo dito, like magic, all things, all your heartaches, all your trials will be gone. And then sasabihin doon parang fairy tale na, and they live happily ever after. No way. Kasama sa buhay ng asawa ang mga pagsubok. Pero ang napakaganda dito sa kasal is kinakasihan namin yung pagsasama ng Panginoon. He will not be promising you to take those problems away, those trials, those tests of time, but He is assuring you that He will be with you along the way. Kasama niya siya dahil kasama ng kasal na ito ay ang pagbabaskas para ang inyong pagsasama ay magtagal. Kasi sa dami ng mga nagpapakasal ngayon, kaya ako takot nilang magkasal eh. Di ko alam sa mga kinasal ko, sa dami nila kung ilan ang nagtagal at ilan ang nagkakaproblema na ngayon. Marami na po ang naghihiwalay. Ang pag-aasawa daw nga po parang misa. Mga choir, di ba? Sa unang taon, purihin ang Panginoon. Bakit ang kanta ng mag-asawa? Puro papuri, no? Parang yung kanta ng responsorial sa kanina. Till the end of my days, so tuwan-tuwan. Pero after 3 years,
Ang kanta na ng mag-asawa, Panginoon, maawa. This is a reality. And worse, pag 6 years na daw, towards 10 years, ang kanta na ng mag-asawa, kunin mo, O Diyos, at tanong. And you don't want that to happen. The Francisco and May and Francisco, how long have you been with each other? Civilly? O 7, wow. No? So, lagpas na kayo dun sa kunin mo, Diyos. Ano? And talaga, through the tests of time, you have proven your love. Pero sana, ipagpatuloy niyo. Ano ang sikreto ng isang nagtatagal na samahan? Nilalagay ang Diyos sa gitna. Kaya nga unang-una, yung kasal ni Misa. Ilagay niyo ang Diyos sa gitna. Kaya may isang obispo sa Amerika na nagsabi, it takes 3 to have a good marriage. Para ang kasal magtagal, kailangan ng third party. No? The man, the wife, and God. God should be the center. Kaya after this, ang advice ko sa inyo mag-asawa ay sa langit. See to it that you pray as a couple. See to it that you go to Mass as a couple and with the offsprings or the children that would be born into your marriage. Para yung pagsasama niyo magtagal. The family that prays together. I will go on further. The family that goes to Mass together would stay forever. Brothers and sisters, yun lang. Kasi pag punong-puno ng pag-ibig ng Diyos ang inyong pagsasama, kahit kayo ang pag-ibig niyo ay patuloy na mag-aalala. At anuman ang pagsubok ng panahon, mananatili kayong nakatayo. Sapagkat, di ba, love conquers all. And love's language is sacrifice. Kaya kahit mahirap, you would still go on loving because you know what love is. And love is all about self-forgetfulness. Pag mahal mo, handa kang ialay ang lahat para sa tao. Kaya nga po, ang binubuo niyo sa pagmamahalan ay isang family. Ano ang spelling ng family? Magaling ang choir natin. Paki-spelling na ng family. Grabe, talino. The best choir ever to. Talino. Alam niyo ang meaning ng family? Acronym. Sabi, Father and Mother, I love you. Noon yun. Ngayon, may bagong meaning. Ito, take away niya. Pag-uwi ninyo, lahat kayo. Lalo naman. Ang meaning ng family is, forget about me. I love you. Kakalimutan ko na yung sarili. Mahal kita. Kaya kung ano ang makabubuti sa iyo, kahit nahirapan ang magbibigay. If all people have the same mentality, husbands and wives, magtatagal kayo. And the kids that you're going to raise into this marriage, magtatagal, yayabong, at higit sa lahat tutunan. Kaya put God into your family, culture that love, and learn how to forget oneself to truly love the other. Amen.